Hi guys! My name is Paul Laceta. Pa-cute, ano ba yun? Anyway, sige. Nandito ako ngayon sa California. So, I was invited by Dr. Quiza Almond Aguilar to share an inspirational talk para sa inyo. Okay. So, to begin with, isa akong alumnus ng Centro Escolar University Manila. Pumasok ako noong 1987 hanggang 1992. Kung magtataka kayo, bakit 5 taon? During that time, ayoko mag-ROTC. So, nagka-delay ako. Lahat tapos ko na. Academics, pwera lang ROTC. So, last sem ko pa na yung ROTC. Anyway, then I graduated 1992 nga. Pero during that time, intern ako sa Mary Johnston Hospital in Tondo, Manila, kung saan working student din ako bilang isang dance instructor, ballroom dance instructor. So, by the time na makating ako ng hospital, pagod na rin ako pag weekends, pag Wednesday, Friday, Saturday, lagi akong late. So, marami akong demerits. Entonces, 100 days ang demerit ko sa Mary Johnson Hospital to the point na ako ay mag-repeat internship. So, pinakuusapan ko aming mabait na chief medtech, in-explain ko sa kanya na working student ako, blah, 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 blah. So, pumayag naman sila. Anyway, graduate ako March of 1992. And then, so, dahil nga nag-umpisa ako mag-ballroom dancing noon, hindi ko na pinagpatuloy yung aking internship. Hindi ko na tinapos. Anyway, so from 1992 hanggang 1998, dance instructor ako. Nung kapanahunan na yan, 1992 to 98, super bongga ang career ko bilang dance instructor talaga. As in, nakakapag-travel ako Australia, lahat kung saan kung gusto. Wala akong pakialam, talagang bongga. Tapos, nagsawa ako sa ballroom dancing. Napunta ako sa sing-along. Naging sing-along master ako sa The Library in Malate, sa Zirco, Tomas Morato, and Clowns. So, isa akong sing-along master stand-up comedian by the name of Paula. Kilala ako bilang Paula. So, magti-TV na ako, lahat ginawa ko na. Pero, during that time, sabi ko, parang ano bang kulang? Anyway, nagkaroon ako ng chance pumunta rito sa Amerika in 2008 to 2010 bilang stand-up comedian. So, ginawa ko sa San Francisco yon sa isang Filipino bar. Pero, hindi maganda nangyari and I have to go back home. Pag uwi ko ng Pilipinas in 2010, sabi ko, ano magandang gawin? Sabi ko, okay. Ayokong tumanda bilang isang stand-up comedian. Wala na rin gustong bar na tumanggap sa akin sa Pilipinas. So, I decided to go back to Centro Escolar University. So, after 20 years, 22 years. So, oh my God. So, sabi ko, paano to? Ang ginawa ko, buo ang loob ko. Nasa utak ko, kailangan matapos ko, puntahan ko ang CEU. Pagdating ko sa Central Escolar University Registrar's Office, ang sabi sa akin, undergraduate ako. Sabi ko, ma'am, hindi ako undergrad. Nalagmarcha pa ako sa PICC. Undergrad ka kasi, ito yung pinirmahan mong waiver. May waiver pala ako pinirmahan na kailangan tapusin ko yung aking internship sa Mary Johnston Hospital. So, oh my God. So, anong dapat gawin? So, pumunta ako sa amin Dean, kay Dean Charito Bermido. Sabi ko, ma'am, ano po magandang gawin para matapos ko tong aking kurso? Dahil gusto ko bumalik ng Amerika bilang isang medical technologist. Gusto ko mag-isang clinical lab scientist. So sabi niya, sige, iho. Pinakuha lahat ng papers ko, lahat. So sabi niya, o sige, 6 months lang, tapusin mo na lang internship mo sa clinical laboratory ng CEU.
So, habang tinatapos ko yung clinical lab internship ko, kasabay nun ng seminar 1, right? So, natapos ko na. Pero dahil sabi ko parang kulang pa, I needed more knowledge. So, pumasok ako ulit ng Sem 2, tapos yung Seminar 2, and then Internship 2. So, in other words, inulit ko yung buong 4th year ulit. So, technically, naging batch 2011 ako. Yun ang batch ko, 2011. Tapos, nag-review ako sa ACTS Review Center. Pero dahil hindi ko napasa yung, ang tawag nila doon, yung parang MacBoard, whatever, at yung Revalida na CEU, hindi ko napasa. So, hindi ako pinayagan mag-board exam. Sabi ko, baka nga talagang hindi pa panahon. So, what I did, while reviewing for the March 2012 board exam, ang tanging bar na tumanggap na lang sa akin ay ang The Library sa Malate. Yun talaga yung unang bar ko. So, tinanggap nila ako doon. So, Friday, Saturday, nag-work ako doon para may panggasos ako at may pang-review ako. So, the rest of the week, review lang ako. 2 weeks before the board exam, nakiusap ako kay Ma'am Criza, ngayon ay si Dr. Criza Almod na nasabi ko, baka pwede mo naman akong turuan kasi hindi ako marunong mag-dilute. Yung mga dilution factor na yan. Sabi ko, oh my God, nalilito ako sa mga computation. Baka bigyan ako ng maraming computation sa board exam, maloka ako. So anyway, tinuruan niya ako. Magaling siya magturo, mind you guys, napakagaling. At alam niya, pag hindi ko naintindihan, alam niya, pag ine-etchos ko siya, titignan ka niya na, naintindihan mo. Okay, so ganito yan. Explain niya. Kasi, hindi naman ako matalino eh. Hindi ako matalino, promise, hindi ako matalino. Matyaga lang ako mag-aral at maganda ako. Ayan. Maganda ako. Okay, tama na yung joke. Ayan. Anyway, ba't ako pinagpapawisan? Ay, kasi yung kama ko may heater. Oh my God. Yaya, can you turn off the heater? Bed heater. Okay, papatayin ko. Ako rin pala si Yaya. Anyway, so, ayan. So, eto yan ha. Board exam, chemistry ang una. Unang tanong, dilution. Oh my God. Habi ko, alam ko to. Kuha ng papel, compute. Okay. Oh my God, wala sa choices yung sagot ko. Sabi ko, kaya ko to, alam ko to. Wala talaga. So sabi ko, wala akong pakailam. 1 point ka lang, meron pa 99 na tanong. So, dire-diretso. Wala rin akong pakailam kung ako ang huling lumalabas sa lahat ng bawat subject sa board exam. Clinical chem, parang microbiome, parasitology, clinical microscopy, yan ang first day. Tapos, hematology, ISBB, histopathology, and medtech laws. So, sabi ko, bago pati nag-board exam, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Dahil may pangarap ako sa sarili ko. Gusto ko makabalik ng Amerika. Gusto ko tumanda ako na may karir ako. Gusto ko tumanda ako na secured ang buhay ko. Gusto ko makatulong sa family ko, sa parents ko, sa kapatid ko. Gusto ko gumanda ang buhay ko. Dahil hindi naman kami mayaman. 7 kami magkakapatid, lahat kami nakatapos sa private school lahat. Pero, I want more. Gusto ko yung sariling kayod ko. I wanna be where the people are. I wanna see them dancing, walking around and what you call it? Oh, feet. Polish. Ganyan, feet. Anyway, so, pinapatawa ko lang kayo. Kasi ayoko rin na seryoso. Pinagpapawisan na ako dahil ayoko nang patayin yung bed heater na. Dahil pag pinatay ko na naman to,
magsisimula na ng malamig ang kama. Anyway, oh my God, 10 minutes na pala to. So, nag-board exam ako. Eto na. Sabi ng isang classmate ko, Paula, ginawa ko ng board exam. Engineer naman siya, sabi niya. Pag hindi mo alam, sabi mo, Mama Mary, pray for us. Mary of Christians, pray for us. So, paulit-ulit sinasabi ko. Sabi ko, Mama Mary, pray for us. Mama Mary. So, pag nag-exam kayo, 4 lang na A, B, C, D, E. Process of elimination, yung mga talagang alam nyo hindi naman yun nasagot, cross yun. Sabi ko, Mama Mary, pray for us. Mama Mary, ang sagot ba A or C? Mama Mary, A or C? Mama Mary, sabi mo sa akin, ano ba ang tamang sagot? Sabi na rinig ko, A. Mama Mary, ikaw ba yan? Bakit lalaki ang boses mo? Mama Mary, pray for us. A. Baka nga ikaw yan, Mama Mary. Sinagot ko A. Anyway, after 3 days, lumabas ang board exam, pasado ako. At pumasa ako ng maganda ang rating ko. After 22 years na natenga ako, ang average ko, umabot din ng 80.80. Average yun sa lahat na. So, sobrang pasalamat ko, naiyak ako, nagpasalamat ako sa Diyos, sa family ko, sa parents ko, sa kapatid ko, sa mga kaibigan ko, totoong kaibigan ko, dahil tinulungan nila ako na matapusin yung pag-aaral. Kasi importante yun eh. Family support is very important. So, pinuntahan ko sila. Nag-celebrate kami. Masaya ako. Pero you know guys, ito yan. Bago pala ako nung bumalik ako ng school, may nagsabi sa akin, 41 years old ka na, ang tanda-tanda mo na, nag-aaral ka pa, para kang tanga. Meron nagsabi rin sa akin, ha? Ngayon ka pa magme-medtech, 41 ka na, lipas ka na. 41 years old, kaya mo pa ba? Pero sino nagsabi sa akin? At naniwala sa akin? Number 1, parents ko. Mama at papa ko. Kaya mo yan, anak. Matalino ka. At sabi ko raw, at maganda rin ako, no? So, anyway, pinapatawa ko lang kayo. So, parents ko, sabi nila, kaya mo yan. So, na-inspire ako. Tapos, mga kapatid ko, suportado ako. Financially, lahat. Tulong-tulong. So, anyway, napasa ko na, no? Eto na, March 2012 yon. So, paglabas nung pinaka PRC license, ay, mag-a-apply ako. So, nag-apply ako sa isang hospital sa Quezon City. Hindi ko na sasabihin ang hospital. May rekomenda ako ng aking the late Annie Maimban na professor ko sa CEU. Sabi niya, Paula, mag-apply ka doon. Nagpunta ako. Tinanggihan nila ako dahil matanda na daw ako. Okay. Nagpaganda pa man din ako ng araw niyo. Suot-suot ko, napakaganda kong damit. Lahat. Sosyal. Elegante. Napakalinis. Lahat-lahat. Sabi sa akin, ha? Paano mo siya naging professor? Noong 91 ho, professor ka siya. Eh di ang tanda mo na pala. Hindi ka na pwede. Naloka ako. Sabi ko, oo, no. Ganun ho ba? Sabi niya, ba't ka natagalan? Kasi yung nag-artista ho ako eh. Sing-along master din ako, komedyante ako. Sabi niya, sayang, sana may medtech na kami. Meron pa kaming komedyante. Sa loob-loob ko. Magpapatawa lang ako kung babayaran mo rin ako. Dahil maldita ka. So anyway, umalis ako. Wala pa yung aking interview sa orthopedic.
Less than 5 minutes. Lumabas ako, sumakay ako ng kotse ko, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, sabi ko, pumasa nga ako, binigyan mo ako ng lisensya. Wala namang gustong tumanggap sa akin. Bakit ganun? Sabi ko, ano ba? Ang saklap-saklap, Lord. Sabi ng isip ko, pumunta ka na Mary Johnston Hospital. So, nagpunta ako na Mary Johnston Hospital. I drove. After 2 weeks, tumatawag sa akin ang Mary Johnston. Paul, pwede ka na mag-apply. Pwede ka na mag-apply kahit 41 ka. Sabi, alam mo magmadali naman kagad ako, di ba? Sabi ko, ay naku, sorry ma'am, fully book ako. Ang dami ko engagements, singing engagements, ang dami ko hosting, lahat. So anyway, pumunta pa rin ako, nag-exam ako doon sa kanila, ganyan. Napasa ko. So, nag-train ako, parang in 2 weeks kasi kailangan matutunan mo lahat yung section doon. So, nagawa ko lahat. Hanggang sa nag-regular ako. Tapos, after 8 months, umalis yung head ng microbiology, nag-retire na. So, wala akong kalam-alam. In-endorse pala ako para maging head ng microbiology ng Mary Johnston. Sabi ko, bakit ako ma'am? Kabago-bago ko lang, bago ko lang medtech. Ano namang ano ko? Although alam ko yung field na yan, pero paano? Bago lang ako, ayokong pagselosan o magkaroon ng intriga. Nung pala, ready na lahat ang papeles, pirmado na ng medical director. So, nag-train ako sa Philippine General Hospital sa UPPGH sa microbiology department. 2 months ako doon. So, inadapt ko ang sistema ng PGH, dinala ko sa Mary Johnston. So, for 3.5 years, plus 3.5 years, sa microbiology. Ako ang supervisor doon. So, gumanda yung career ko. Gumawa ako ng clinical trial. Itong clinical trial na to, isa kami sa 5 hospitals sa buong Pilipinas. Baguio General, St. Luke's, QCMC, UST, Mary Johnston. So, 5 kaming hospital sa Pilipinas out of 33 hospitals around the world. This is for the community-acquired pneumonia, bagong antibiotic. So, ang nangyari, overall performance sa Philippines, Mary Johnston placed number 1 sa buong Pilipinas, and we placed second around the world next to Russia in terms of patient recruitment at lahat-lahat ng laboratory identification, lahat. So, nagbongga yon for me sa career ko. Tapos, nasundan ng another clinical trial na naman, dito na naman sa Amerika. So, anyway, so after years of practice sa Pilipinas sa microbiology, sabi ko, Lord, sana makapunta na ako ulit ng Amerika. So, in 2015, nagpunta ako dito sa Amerika. Tapos, 2014, habang nag-aaral pala ako, habang nagtatrabaho pa sa Mary Johnston, nag-ano na ako, ASCP na ako. So, awa na Diyos, take 1 din ako. Nag-review ako sa self-review na lang, tapos isang buong araw lang sa ACTS. Just to familiarize myself kung ano ba talagang, paano ba ang ano ng ASCP. Anyway, so 2016, na-interview ako dito sa Amerika dahil meron akong California. Yung ASCP ko, na-convert ko na to California license. So, dahil may social security nga ako dito sa Amerika, dahil nagtrabaho ako dito dati bilang stand-up comedian. So, na-convert ko lang yung ASCP ko, Medical Laboratory Scientist, to Clinical Laboratory Scientist. So, anyway,
Ngayon, isa akong generalist dito sa Amerika, sa isang community hospital, 4 hours away from San Francisco. Tapos, may career ako. Magtada 1 year and 7 months na rin ako dito. Maganda na mahirap sa umpisa kasi kailangan i-adapt mo, pag-aralan mo lahat ang CLIA regulations at kung ano-ano. Maganda dito sa Amerika, walang age discrimination. Basta importante, alam mo yung trabaho mo, nakapasa ka. Pag sinuwerte ka, pag binigay sa lahat ng Diyos, gawin mo na maganda. So now, ine-enjoy ko yung buhay ko dito sa Amerika bilang clinical laboratory scientist, generalist. So, bilang ganti rin naman sa mga tumulong sa akin, family ko, tumutulong ako sa kapatid ko, sa parents ko, nung nabubuhay, sa mama ko na lang kasi yung dad ko, he passed away bago ako nagpunta rito sa Amerika. So, which is sad. To the point na nagkaroon pa ako ng depression, a little depression, dahil sa pagkamatay niya, blah blah blah, marami nangyari. Anyway, so ngayon, I am perfectly fine, I'm in perfect health. Nakakatulong na ako sa mga dapat tulungan, blah blah blah. Hindi ko nakalimutan ng mga taong tumulong sa akin. So, ganun, ang laki ng sabi ko. So, ganun lang, napakasimple. Basta importante, ano ba yung purpose ninyo? Bakit gusto nyo maging medtech? Para ba kumita ng pera? O para gusto nyo pagpatuloy sa medisina? Ano ba? Ako kasi, sabi ko, ang mindset ko, gusto kong bumalik sa Amerika bilang isang clinical lab scientist. Dapat nakafocus ka. At sabi ko, balang araw, una kong bibili ako ng kotse sa Amerika. Bibili ako ng ganito, bibili ako ng ganyan, tutulong ako ganito, tutulong ako ganyan. Lahat sa Pilipinas pala nakaplano na. Kailangan think positive. Kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. Papasa ako, papasa ako, papasa ako. Wala akong pakialam sa sinasabi niyang matanda ako. Wala akong pakialam na hindi ko kaya. Marami yan, marami mga demonyo. Pero kailangan matuto tayong magdasal. Kung ano man relihiyon nyo, kung ano man yung nasa puso ninyo, gawin ninyo. Importante, manalig, mag-aral, think positive, stay healthy, avoid alcohol, avoid yung mga vices na hindi naman kailangan, at kailangan napapaligiran kayo ng magandang suporta ng family, friends. Okay, sasama sa mga negang tao. Ganun lamang kasimple. Diba? At saka para sa kailangan, dahil right now, 48 years old na ako, kailangan kahit 48 ka na, maganda pa rin ang kutis mo. And I would like to thank Oil of Olay, Regenerist. Oil of Olay, Regenerist. Loka-loka lang, di ba? So, ganun din. At para hindi mag-chap ang lips, kailangan ngayon na kanyan. Dahil malamig din sa Amerika, kailangan preparado na kayo. At ito siguro din sa inyo, pag papunta na kayo sa Amerika, kung nagsasalamin na kayo, magpagawa na kayo ng maraming salamin dyan dahil napakamahal ng salamin dito sa Amerika. Ayan, kataganda ko. At pag malamig, sumasakit na rin ang balakang ko. Ayan, Icy Hot ang ating mga sponsors. Icy Hot, Icy Hot. Ganon. So, ay, ito pala. Itong ginamit ko magpag-review dito sa Amerika. American Boards sa ASCP. Success. Baka meron dyan. Ang mahal dito. It's, hanggang ngayon binabasa ko to kahit si LS na ako.
Kasi kailangan lagi tayong basa lang ng basa. Hindi naman natin kailangan malamalatan nandito eh. Ang secret, halimbawa, may ginagawa ka, hindi mo naman, ano ba to? Hindi mo maintindihan, hanapin mo sa libro. Ay, oo nga, ganun pala yun. Kasi, hindi naman tayo ako hindi ako matalino nga. Hindi ako matalino, maganda lang ako. So, yun, tinan nyo, di ba? Think positive. Wala akong pakialam, sinasabi nilang mukha akong palaka o wala akong pakailam, basta ako maganda. So, anyway, ganun lang ha, guys. I am praying for you. Sana huwag kayo mawala ng pag-asa. God loves you. Nandiyan si Ma'am Criza ninyo. Tutulungan kayo. Basta lumapit lang kayo sa kanya. Napakabait niyang tao. Tapos, manalig kayo sa Diyos. Mag-aral. Huwag mawala ng pag-asa. At pinagdadasal ko rin na sana makuha nyo na ang RMT license. Okay? I love you guys. Kahit hindi ko pa kayo nakikita, alam ko yung hirap na dinadanas ninyo ngayon. So, if ever meron kayong tanong sa akin, nakikita ninyo ako sa Messenger, sa aking Facebook. Ito ang Facebook ko. Ayan. Hanapin nyo lang ako dyan. O, kita nyo, Clinical lab scientist ka na, in a relationship pa, may jowa ako dito at gwapo siya. Tsaka na kayo lang magka-jowa-jowa. Career muna. Anyway, bye guys. Sana na-inspire kayo ha. I'm praying for you. Kaya niyo yan. God loves you. Next year, papasa na kayo. Kailan bang susunod na exam? Ito, March. So, good luck sa inyo. God loves you. I love you all. And thank you very much, Dr. Criza Alman Aguilar, sister, for inviting me. Maraming salamat. Goodbye.